Lahat, isang karangalan po ang makasama ninyo sa ngayong araw na ito bilang isang discussion sa webinar. Mula sa aming samahan, nagkakaisang pamilya ng Pantawid, ay lubos po ang pasasalamat sa oportunidad po na marinig po ng ating mga ng taga DSWD, ang minamahal naming partner, kundi po ang maibahagi po namin yung aming mga karanasan batay po dito sa pag-aaral ng PIDS. At pasasalamat din po dahil itong pag-aaral na to na simula 2014 to 2022, dito namin nakita na yung sa targeting po talaga, agree naman po kami na maayos po ang targeting kasi nung nababalidate naman po ang mga kapwa ko beneficiary, nakikita naman po talaga yung kalagayan nila gamit po yung PMT. Pero ang nagiging problema lang po talaga, yung tagal after ma-enroll yung beneficiary dun sa programa. Kaya siguro, dito po napapansin namin na yung sa tagal na yun, syempre hindi naman po nahihinto yung pag-ikot ng mundo bilang mahirap at paggawa ng paraan para iangat po yung antas ng pamumuhay namin. Pero nandun po talaga yung pangangailangan ng isang mahirap o isang benepisyaryo na matugunan ng programa yung sa edukasyon, kalusugan, nutrisyon po. Siyempre po, kasi ang haba ng proseso sa pagiging ah, purpose beneficiary, pero hindi nahihinto po doon yung aming pagpapaaral, yung aming pagpapacheck up, pagbibigay ng magandang kalusugan sa pamilya. Ganun din po, kami ay nagpapasalamat dahil sa ginagawa po rin ng ating kagawaran ng DSWD po, nakita po natin yung improvement. Lalo na ngayon, totoo po yung sinabi ni Director Jimmy na yung sa rehistro, i-rehistro po. Napaka maganda po sana talaga yan na siya, online updating. Pero sa isang banda po, nakikita namin na minsan ang mapag-iiwanan po niyan, yung walang kakayanan, lalo na yung mga nasa gida areas po natin. Siguro dahil minsan po kami rin yung naano sa pilot ng irehistro, ay handa naman po rin naman ang ating mga ML at CityLink para i-assist yung mga walang kakayanan makapag-enroll. At dito rin po nakikita rin namin kasi sa targeting po, ang nagiging ano lang natin talaga dito, nagiging problema, yung inclusion and exclusion error. Kaya naman yung sa pagdaloy ng ating pang-araw-araw na ginagawa sa pag-updating at aktibo naman po ang ating mga staff ng DSWD, nakita po namin yung pagpupursige na talagang mailagay, magamit yung tamang proseso. Pero ang kakulangan, minsan, both side po eh. Katulad ngayon, ako po ay beneficiary pa rin po ng programa, nakita ko rin po kasi na bilang leader sa ground po, meron din pagkukulang ang kapwa ko dahil minsan hindi na rin po sila nakakapag-update gaya ng sinabi na minsan address, naglilipat kasi nga may time po talaga na meron tayong mga miyembro na hindi na kayang mangupahan o kaya yung mga hindi inaasahang mangyayari sa buhay nila na hindi naman po agad ay na-update po yan. Nakakaapekto po yun sa targeting. Malaking bagay po yun. Kaya naman po, nagkakaroon din tayo ng problema doon sa usapin na yung tanong ng kapwa namin mahihirap na bakit ako wala doon, hindi ako miyembro. Kasi hindi ganun kadali. Kaya malaking bagay din po na yung awareness nila, paano ba maging pantawid? Kahit pa sabihin natin, nandyan naman po ang DSWD page, nandyan din po kaming sasamahan na nag-educate, nag-share sa aming mga kapwa-beneficiaryo, pero nagiging problema po yun. Kaya sana mas maganda na magkaroon pa rin talaga ng talagang matinding pagbibigay ng ng impormasyon na hindi lang talaga ito babasahin. Yun lang po ang nakikita ko doon sa targeting. At syempre po, pag-usapin naman pong grade bands, nakita ko po doon na yung sa studies po, yung lalo na yung sa numbers of, yung sa processing, nagiging problema natin minsan yung change of grantee,
yung ating, yung lost ATM, yung sa payment, yung mga issue po ng grievance na yun, sa study na nabasa ko po, talagang kung yun po ang masusunod, maganda po talaga. Kasi mas mabibilis ang proseso, mababawasan na nagigrievance. Subalit ang katunayan po niyaan, meron po talaga na kami na-encounter sa samahan na meron minsan ilang taon na po wala pa rin ATM. Ilang taon na po wala pang payout. Yung kanyang grant hindi niya natatanggap. Apektado po ang namin, kapwa namin benepisyaryo dahil yung kanyang antas na pamumuhay niya, imbis na pataas kasi nagagamit niya ng tama yung kanyang yung grant para sa kanyang mga anak, ito pa minsan yung nagtutulak sa kanya para hindi makapag-concentrate doon sa paggawa ng paraan na paano pa isusulong yung anak, ipupush na mag-aral, minsan na yung bang yung nakukuha na yung oras na puro trabaho na lang, na minsan malaking bagay po kasi maliit na halaga pero malaki po ang impact ng grants na nakukuha namin sa pag-aaral ng mga bata. Nagagamit po talaga siya. At ganoon din po, kung malilesen natin sana yung araw ng pagpuproseso dahil hindi biro po yung taon na lumilipas na hindi mo hawak yung grant mo, na samantalang pag nakakakuha kami ng grant o parating ang grant, talaga pong nakabudget na po yan para sa mga pag-aaral ng aming mga anak. Na ilalaan po yan, lalo na sa mga panahon na nawala ng trabaho si tatay o kaya may sakit ang isa sa miyembro ng pamilya. Pero sa grievance na po yan, mahalaga po na ma-improve pa dahil yung time frame po dapat mas paikliin po. Dahil nakakatuwa nga po kasi itong mga panahon na to, ang alam po namin nabawasan na po ang caseload ng mga ML and CityLink, kaya nakita namin may konting bilis, pero sana po pag-ibayuhin pa po natin yun dahil mas makikita siguro natin yung pagliit ng porsyento ng grievances na matatanggap natin dahil bilang isa po sa opisyalis ng samahan, nakita po namin na parang nagiging third party si SNPP dahil nga pag may mga hinaing po yung kapwa benepisyaryo, siguro kasi yun ang namin, ang isang tatak namin bilang boses po. At the same time po, partner talaga ng programa dahil niyakap po namin yung kahalagahan na dinulot sa mga bawat buhay namin ng programa. At dumating man po yung panahon na kami ay exit kasi wala naman talagang permanente at yan po ang paghahandaan. Sana po ito rin pagkakataon na to na nabigyan pa ng pag-aaral at aksyon kung paano pong intervention dahil sa sure po, napipinto po talaga ang 2.4 million na forced exit para sa katulad namin. Pero isang isang pasasalamat pa rin po yun dahil nagkaroon kami ng pagkakataon maisama dito sa programa. At syempre, pride rin po namin na naging boses kami. Pero syempre, ipapakita po rin namin na kami ay hindi nagsayang sa panahon na nandito kami sa loob ng programa at ganoon din po sa mga susunod pa na nag-aabang na makapasok sa programa dahil nangangailangan po talaga ng ating kalinga, ng ating gabay at syempre dagdag ayuda po sa kung paano nila pag-aaralin ng mga anak nila katulad ng ginagawa po namin. Mahirap po kasi na ilang milyon yung naghihintay pero yun na nagiging problema natin katulad ng pangamba ng samahan dahil sa budget cut, pero patuloy naman po din kami ah, kasama kung paano maayos ang grievance sa tamang proseso dahil hindi naman po lang kami magboboses ng walang basihan. At ang samahan naman po talaga ay tinitignan din po at nakikibahagi kung paano pa pagagandahin ang programa kasi kami po ay nandito lang bilang samahan at handa naman po kami tumulong sa ating kagawaran at sa ating kapwa Bene para yung ating ministry na makababa ang antas ng yung poorest of the poor sa ating bansa. Pangarap po namin yan, talagang makatawid, siyempre po sa tulong ng mga intervention at makikita lang naman po ito sa
tamang proseso ng grievance na may mabilis na pagproseso. At makikita rin po natin na darating ang panahon na sa mga susunod na mga naka-waiting list natin, mas mabilis na po yung proseso. Kasi mabilis ang proseso ng grievance, maganda ang targeting po, ay ibig sabihin po, hindi na kailangan natin maghintay ng 7 taon para lang manatili sa programa. Kung kakayanin po dahil kumpleto po ang pagtutulungan ng gobyerno, ng ating kapwa benepisyaryo, kasi hindi naman po gaganda ang isang programa kung one-sided. Talagang dapat nangangarap pareho. Nangangarap na ang gobyerno mapatawid ang mga mahihirap, ganun din po ang kapwa ko mahihirap na tumawid talaga at gagawa ng paraan sa tulong po ng mga capacitation, yung mga intervention, mga skills na binibigay at maitap sa mga trabaho. Kasi hindi naman natatapos ang pagiging mahirap doon sa mga ayuda. Dapat next time, taas noo tayo na tayo na rin po yung taxpayer na may malaking porsyentong inaambag. Although may ambag naman tayo, maliit nga lang, pero sikapin po natin na makuha talaga ng ating mga anak. Ultimo tayo mismo. Wala kasing basihan yung pagdalaw para iangat mo yung antas ng buhay mo. Walang edad yun eh, di ba? Kaya sa kapwa ko nanay, kapwa ko leader, maging boses po tayo kung paano natin kakalampagin ang kapwa natin para sa pag-angat na tuloy-tuloy. Ano man po yung problema, may masasandalan tayong ahensya at ganun din naman, nakikinig din naman ang Kongreso, ang Senado. Inaasahan po natin na sila po ay talagang pag-iigihan ang pagtulong sa atin at paggawa ng mga batas na angkop doon sa ating pag-angat, paglago ng ating pamumuhay. Hindi lang syempre yan sa usaping ah, pera, pinansyal, kung hindi yung ating antas ng kaalaman kung paano natin inuunawa ang mga bagay na kinakaharap natin. Dahil yun man lang ang maitulong natin sa programa na ating pinanggalingan ay malaking bagay po yun na boses, hindi boses ng puro pagrereklamo, hinaing, pero boses ng kasiyahan dahil naging bahagi tayo nito at tayo ay magbabahagi pa para akayin yung kapwa natin na pag-igihan, pagbutihan at syempre bigyan pa ng mas mahalagang kahulugan ang pagiging pantawid member at leader. Yun po. Maraming salamat po. Sana po itong mga naibahagi namin at amin din narinig sa studies na ito ay makita pa po namin sa mga susunod at ang mga susunod pang mga magiging benepisyaryo ay yakapin po talaga yung mabuting impact ng programa. Maraming salamat po.